What's up mga guys and good day sa ating lahat dyan. And for today's video ay makakonvert tayo ng 150 na Raider. So full live conversion po ang gagawin sa araw na ito. Ito na guys, ang una natin gagawin, check natin yung unang charging niya ng kanyang motorsiklo na hindi pa sa na full live natin. Pagkatapos ating ma-check, babaklasin natin yung buong cover niya para mas maganda ang ating pagtrabaho at hindi tayo mahihirapan. So unahin natin yung pag-check ng kanyang battery kung ilan yung charging na lumalabas, standard ng hindi pa natin siya na full wave. Ito na guys, paandar din natin yung kanyang motor para ma-check natin yung sa hindi pa natin siya na full wave, yung charging niya. Tapos mamaya i-check din natin pagkatapos natin siyang ma-full wave. Check natin yung charging nga, charging. Kaya hindi pa natin siya na full wave. Ang kanyang charging ay nasa 13.49. Bigyan mo ng gasolina. Yan. Hindi siya mabot ng 14. Maya pagkatapos natin siyang ma-full wave, i-check natin uli kung nagkaroon ba na pag-increase sa kanyang charging. Ito na guys, ang una natin gagawin, i-convert po natin yung kanyang rectifier ng full wave since ito ay naka-half wave pa. Ito yung original na rectifier niya. So ito pa yung naka-half wave. Tapos apply natin siya ng malaking rectifier. Sa mga wala pang idea dyan at nagpa-plan ng ma-full wave ng Raider 450, laking tulong video ito para may kakaroon ng idea kung paano nyo i-convert ang yung motorsiklo ng upgradable na charging system. Una natin gagawin, i-convert natin yung half wave niya ng full wave na rectifier. Ito yung ginamit ko, HC. Ito ay isang replacement lamang at hindi ito ay original. Tapos ito naman yung socket na gagamitin natin para mas madali natin siya i-convert. Una natin gagawin, lilipat natin yung mga wire dito sa kanyang socket para madali natin siyang i-plug and play na lang ating socket dito sa ating original na socket ng Raider 150. Kung may katanungan kayo tungkol sa ginawa kong video, mag-iwan lang kayo ng comment down below at sagutin ko yan kapag ako ay online. So yan, kinabit ko na yung socket na gagamitin natin sa ating pag-convert. Tapos sa ating socket is meron siyang 5 wire. Putulin natin siya. Ilipat natin dito sa ating ginawang socket. Sa ganitong rectifier, meron siyang 5 wire. Itong isa, ito yung output na positive natin susupplyan ng kulay orange. Ito yung output positive. Since ito ay Suzuki, ang kulay ng kanyang input ay kulay pula, tapos ang kanyang output naman ay kulay orange. So ito yung output ng Honda, kulay itim, at sa Suzuki kulay orange. Kaya itong dalawa ito, maghahanap tayo ng parang mamaya para makabit natin dalawang yan. Magdudugtong tayo ng wire. Itong yellow wire na ito, magkakaroon tayo ng direct dito sa ilalim ng wire papunta ang socket. Dito, wag mo natin gamitin itong isang linya, itong yellow. Kasi ito yung original line niya. Gawa tayo ng linya. So, unahin natin yung wire, yung ground. Itong Suzuki, yung ground niya is black white. Kung natin siya ikabit. Ito namang rectifier natin, ang kanyang coding ay Honda. Kaya ang kanyang ground ay kulay green. Tapos, kukuha muna tayo ng electrical tape. Para mas makita natin mamaya pagkatapos ating ma-convert yung improvement ng ating charging kung naging tama ba ang ating pag-convert. Ito sa Suzuki, itong kulay white thread, ito naman yung nabibigay charging niya. Yan yung kabit natin sa kulay pink. Sa yellow na wire. Pag matapos natin itong kabit lahat ng mga wire, sa stator naman natin i-convert, may kakatayo doon na magnetic wire.
yung starting winding niya. Tapos yung starting winding niya kakabit natin sa kulay yellow na wire para makakaroon siya ng line to line. Kasi yung disenyo ng ating stator ay naka half wave pa. Tapos ito naman yung kulay yellow. Ito. Pwede natin din yung gamitin. Lagyan na natin yung accessory wire mamaya dito sa kulay orange para niya tayo mag-convert pa sa kanyang headlight at naka-auto convert na yan. Tapos ito naman kulay pula, mamaya natin yung ikabit pag mag-convert na natin yung stator natin ng full wave para tingnan mo natin kung mayroong output dito sa kanyang rectifier natin. Yan. Tapos ito, lagyan natin ito ng supply sa itong dalawa. Itong yellow, lagyan na rin natin ng supply. Tapos kukuha tayo ng supply dito, kulay orange. Ipinil pa sa inyo guys kung anong mas maganda gawin. Pwede rin isolda ninyo para mas copy talaga yung wire. Patayo ng output positive ng ating motorsiklo, kulay orange. Dito sa brake light nyo kasi ito yung pinakamalapit na may supply. Padali lang po mag-convert ng Radeon 50 kasi malapit lang yung mga wire nya. Tapos makakuha tayo ng output positive, kabit natin dito sa kulay black at saka yellow. Ito sa dalawa. Yung black wire at saka yung yellow wire ng ating motor. Itong yellow wire na ito sa ating rectifier, dadirect tayo kuha ng supply mamaya sa ilalim ng ating stator. So yan na guys, review na lang trabaho ko. Yung kulay puti, pula na wire, ito yan sa kulay pink. Tapos itong black white sa ground natin sa green. Tapos yung yellow, so lagyan natin accessory wire, yung kulay orange para hindi na tayo mag-convert mamaya sa headlight at naka-direct battery operated na siya. Doon na lang kulay yellow, kukuha tayo ng supply mamaya sa ibaba kasi i-direct natin siya doon. Kasi ito ng yellow is naka-series sa headlight yan, so hindi natin pwedeng makabit dyan. Ano guys, tapos na natin rectifier. So natin gagawin yung sa stator naman. Ito na guys, ito na yung stator natin. Tapos natin i-convert yung rectifier niya. So ngayon ang ating ka-convert ay yung stator naman niya. Ang ating stator ay naka-design na half wave. Ibig sabihin pag half wave is naka-line to ground siya. Tapos i-convert natin siya ng line to line. Paano ba natin siya nalalaman na ito ay half wave? Kasi meron siyang ground connection. Ngayon, isi-set natin yung ating tester sa times 1 resistance. Yan. Tapos itong linyang itong kulay yellow, puti, at saka ito ay naka-ground connection yan. So yan, meron pantunog ang ating tester. So yan, naka-ground connection yan. Ayan. Meron siyang connection. Tapos, para wala siyang ground connection, paputulin natin itong starting winding na ground. At yung yellow wire para ito yung i-connect natin para magkakaroon na siya ng line to line at wala na siyang ground connection. Maya-maya, pag matapos natin siyang i-connect, check natin ulit kung meron ba siyang ground connection. Pag wala, okay na yung trabaho natin. Putulin natin yung ganyang ground. Yan, naputulan natin siya. Ito yung starting winding natin. Yan. Kukuha tayo ng wire para maabot natin yung yellow wire. Yan. So ito yung kukonect natin sa yellow wire. Yan. Tapos ito namang wire na ito, maputulin natin yung yellow white na wire. Yan. Naputol na natin. Yan.
Itong linyang ito, dalawa, ito na i-connect natin. Yan. Tapos, lagyan natin siya ng lead. Tapos itong pinutol nating starting winding. Kuha tayo ng wire. Connect natin yung dalawa. So, ganyan lang kasimple guys kung paano natin siya i-convert ng full wave. Check muna natin, dip natin i-final kung wala na ba siyang ground connection. Yung tester natin. Yan. Check natin yung yellow wire. Ito na yung puti sa ground. So yan. So yan, wala na siyang reading. Ito na lang, dalawa sa ground niya may reading. Itong yellow at saka itong kulay puti, sila na lang may reading. Ayan, sila na lang dalawa. Wala na siyang ground connection yan. At yung kulay puti sa ground, walang connection. Yung yellow, wala rin. Ibig sabihin na na-full na natin siya. So maya maya guys, ibagin natin sa kanyang makina para matrain natin pandarin yung motor. Para ma-check natin yung naging successful ba ang ating pang-convert ng full wave. Ito na guys, natapos natin isauli yung seater coil niya kanina. Na-full wave na natin siya. Tapos yung linya kanina dito sa kanyang socket, yung yellow, so pinutol ko siya. Ito yung original socket niya. Nag-direct ako dito sa linya. Tapos ito yung kulang na lang natin. Paandarin natin yung motorsiklo kung nagkakaroon ba ng output ang ating rectifier. Paandarin man natin guys. Yan. Gamit ang valve tester, try natin i-check dito kung meron mga output. O yun, meron na siyang output. Ibig sabihin, nagtatrabaho ang ating regulator. Yan, tapos ikabit natin itong kulay pula para ma-check na din natin ang kanyang battery kung nagkaroon ba ng improvement sa kanyang charging. Kabit mo natin itong dalawa. Ito na lang kasi ang kulang. Yan. Kung naging successful ba ang ating pag-convert ng full wave. Lipat tayo sa battery, check natin gamit tayo ng multi-tester. Set natin sa battery, sa DC. Sa DC, dito sa DC. Check natin kung nagkakaroon ba ng improvement in charging niya. So yan, meron siyang 13.37. Check natin kung aangat ba ng 14. Ayan guys, umangat naman siya ng 14. Dahil sa kondisyon yung battery niya, lumagpas siya ng 15. Pagkalaunan kapag nakakaroon na nag-setting, babayan sa 14, normal. Yan guys. Yan. So naging successful ang ating trabaho. Sana nagdagdagan ko yung kalaman kung paano mag-convert ng 150 na reader at saka sa stator sa rectifier. Alam mo na guys, araw nito. Salamat sa panood at lagi mo supportan natin channel. God bless.